Kulit na itsura niya, parang Wall-E, na parang yung sa Wall-E na pelikula, yung bida doon. Yung itsura ng headlight niya, sorry na ano ko lang, na figure out ko lang. Then ayun, so ganyan na mga dre, bigyan ko lang kayo ng konting idea within this bike. So yun, before natin simulan i-review tong Euromotor Boss E, which is technically EV rin siya. Katabi siya ng EADA C16 na nireview natin. Syempre, katulad ng ginawa ko kanina, intro muna tayo. Mga dre, so nandito pa rin tayo ngayon sa Motovita Phase 2 Bagong Silang, Caloocan. And also yung nasa harapan natin ngayon is yung Boss E na galing mismo or ni-release mismo ni Euromotor this month lang, or ang alam ko July pa ito na i-release netong kalagitnaan ng July pa ito na i-release So ayun, isa to sa mga bagong unit nila, at ito is hindi lang siya basta scooter. So technically itong nakikita natin ngayon na unit, which is available na sa color ng beige and also black color. Itong gantong klase ng bike is technically, ito po is naka-electric scooter na rin po ito. So e-bike din po ito kung tutusin. So ayun, ngayon before natin siya tuluyang gawa ng walkthrough, banggitin ko muna yung mga ilang specs para dito mismo sa motorsiklo na to, or sa mismong electric scooter na to. So technically, ano nga bang meron dito kay Boss E, kay Euromotor Boss E? So ang normal voltage nito is 72 volts. Motor type naman ito is naka DC brushless permanent magnet, plus power supply nito is for charging is AC 220 volts. Then also meron tong output max output voltage na 88 volts. So ayun, so in terms of dimension naman, meron itong dimension na 1710 mm by 730 mm by 1155 mm. Wheelbase nito from front to rear is nasa 1210 mm din. Vehicle weight nito medyo magaan lang to kasi 103 kilograms lang to So load weight naman nito 75 kilograms. Then also continued mileage is 70 kilometers per hour. Then also maximum speed naman nito is nasa more than 50 kilometers per hour din. So ground clearance nito is nasa 140 mm na rin. So yun, so nabanggit ko na rin yung ilan sa dimension and technical specs para dito mismo sa electric vehicle na to, or sa electric scooter na to. So syempre, simulan na natin ikutin tong scooter na to. So gagawin lang natin, pili lang tayo siguro dyan, pero tingin ko mag-start na ako dito mismo sa block. So yun, yeah, let's go. Yan mga dre, so napansin ko na agad dito mismo sa actual na electric scooter na to na halos napaka modern nung kanyang design in terms of electric scooter. Ayan so flat yung kanyang harapan, then also pati na rin yung kanyang windscreen or yung wind visor niya dito na for air intake na rin, and also nagsaserve din na protection dito mismo sa kanyang digital gauge panel. Then also meron siyang emblem dito, I think for this for this model lang din. Ayan, kung mapapansin din natin mabuti, very flat lang, tsaka paslant lang ng konti yung kanyang design dito, which is very simple pero may pagka-modern din yung style nitong gantong klase ng design. Then also, papansinin din natin mabuti, parang mata ni Wall-E yung art itsura nung niya dito, projector light na ito. So naka LED projector na rin yung lights niya dito mismo sa may bandang harapan. So ayan, mapapansin din natin medyo may kalakihan na parang kala mo mata. Then also turning lights, magkabila yan, both sides left and right nandito mismo sa gilid. I think both of this thing are already powered by LED lights na rin at the same time. Plus eto yung pinaka chin niya, ayan, meron lang siyang pasobra ng konti para at least dito mismo sa front na to na pwedeng pansalo din for air intake at the same time. So yun, kung mapapansin din natin mabuti, fully covered na rin yung nasa likod niya. Then also dito mismo may kaliitan lang din yung kanyang gulong, pero then extended din kahit paano. Ay tamang-tama lang din yung haba ng kanyang front fender dito mismo sa may bandang harapan. So kung mapapansin natin mabuti, kenda rin yung ginamit na tires dito.
So if I'm not mistaken, ang pinaka sukat ng gulong na ito is, to be exact, 3.0 by 10. So may pagkakahawig to dun sa actual na size nung Yadea C16 na nireview ko to nitong recently. Pero ito mas medyo may pagka-sport lang din yung itsura ng tire niya compared dun sa syempre given trike yun ito scooter to at the same time ayan. So napansin ko lang din. So sa mga nagtatanong kung naka-tubeless na rin ba itong tires niya dito mismo sa harap at likod, yes, both sides, front and rear, naka-tubeless na rin po yung tires niya dito mismo kay Euromotor Boss E. Then at the same time, kung mapapansin nating mabuti, based dun mismo sa specs na nakita ko dito mismo sa motor na to, naka-hydraulic shock suspension na rin yung gamit niya dito sa may front. So ibang-iba to doon sa compared dun sa ibang mga nakasanayan natin na scooter na yung ginagamit niyang suspension. So expect natin that this one, yung suspension niya rito is very adaptive na rin in terms na kung sino man yung sumakay dito mismo sa motorsiklo na to. So ayun, punta tayo dito mismo sa may kabilang part ng gulong, which is ayan, mapapansin natin naka disc brake na rin ito. Halos nasakop na rin yung buong wheel mags nitong e-scooter na to. Then also, ayan, TLG pa nga yung gamit nila dito sa suspension ayan then also, alam ko naka single piston caliper na rin ang gamit nila dito mismo sa bandang harapan ng braking system nila dito. So ayan, medyo may kaliitan lang yung kanyang part dito mismo sa bandang gilid, pero ox naman, bumagay naman siya dito mismo sa design since may pagka-modern niya yung itsura nito. Then ayan, punta tayo dito mismo sa may rider section. Nakakapa tayo ng konti dito, pero sige, subukan natin i-explain to ng maayos. Okay, so technically dito tayo ngayon sa rider section, which is ayan, mapapansin natin lahat ng controls na meron dito mismo sa motor is makikita natin. So right now, medyo magiging kakaiba to since then electric scooter to at hindi to typical na gasoline type na scooter itong nire-review natin ngayon. So try natin reviewin. So technically makikita natin ngayon sa fuel ay dito mismo sa kanyang sa kanyang digital gauge panel or digital instrument panel is etong actual na speedometer nito. Then also yung kanyang battery bar, yung trip kung ilang kilometers ang ilang kilometers na bang tinakbo nito, turning lights indicators, then also yung pinaka indicator niya if ever nang naka-ready na ba tong scooter na pupaanda rin, plus yung driving mode nito, which is dito siya sineset. Dito na papasok yung right controls, yan. So yung right controls, mapapansin natin o pinindot mo tong M, nagbabago yung driving mode niya, ayan. So yun yung driving mode na ito. Then also, ito yung headlight. So may indicator din siya ng headlight dito. Ang galing, no? Tumutunog. Headlight switch to, take note. Then ayun, bukod pa dyan, yung dalawang button na to, technically wala pa talaga kaming idea kung para saan to pero ito, good to go na itong scooter na to. Then also, punta tayo dito mismo sa left controls. Ayan, ito, meron silang high beam and low beam. Then also meron sila ditong hazard. Ayan, so maganda yan. Yan yung indicator niya pag gumagana yung hazard. Try natin high beam and low beam. Ayan, meron din siyang indicator for high beam and low beam. So yun. Plus turning lights, ganun din. So real time yan pagka tinatry natin. Plus pag halimbawa ito, hindi lang siya basta horn, meron din siyang park mode na button para dito mismo. Pag pinindot natin yan, ayan, naka park mode na yan. So hindi mo na po pwedeng galawin yan basta basta. Balik natin yan. Ang kulit para sa Itbulaga lang, no? Galing. So ayan, plus ito, meron tayo ditong side pocket na pwedeng lalagyan ng natin, utilities. Plus meron na siyang naka-indicate na USB charging port, ayan, sa loob. Utility hook, check. In case na meron tayong mga dalahe na galing tayo ng pamalengke, yan po pwede nating isabit dito kung naka-sandbag. Then also yung kanyang
pinaka ignition key. So take note, ito nakakilis pa po ito, pero meron lang siya naka-backup na plastic key dito mismo sa kanyang para dito mismo in case na hindi gumana tong kilis. So ito itsura ng susi niya pag nakakilis siya. Then dito nakalagay sa ilalim yung pinaka susi niya. If ever na hindi gumana yung keyless, hindi mag-work yung keyless nito, yung keyless technology ng mismong motor na to. Plus ito ganda rin itong unit na to, since itong boss is naka large or naka sobrang laki din or wide na yung kanyang footboard dito mismo sa kanyang harapan, which is mas malaya tayong makakagalaw nito kung ito yung gagamitin natin if ever na ibabiyahe natin to. Then also, kagandahan nito na i-demo sa akin ni sir kanina, large and huge compartment, so kasya na rito yung isang helmet. Then at the same time, paano buksan is binubuksan lang din to, ayan, tapos meron lang siyang switch dito para tuluyan siyang mabuksan. So kahit na makalikot nila yung keys, hindi nila basta-basta kukuha to, since meron yung switch dito sa loob. Hindi ko lang alam kung paano nag-ooperate, pero na-demo na rin sa akin to kanina. So ayun, seat, ito very comfortable for scooter, napakalambot. So sa lahat ng mga gusto mag-avail nito, ako na nagsasabi sa inyo, napakalambot nung upuan ng motorsiklo na to. Then also, kung may OBR kayo, take note of that, meron na rin siyang sandalan plus grab bar. So naka-indicate na yan mismo sa grab bar yung mismong sandalan nito. So which is kaya din magbigay ng comfortability nito, not just only with the rider, but also pati na rin mismo sa actual na OBR na isasakay mo dito. So very modernized nga yung actual na design and technology na meron dito mismo kay Euromotor Boss E, since ang ganda, pati yung gilid mismo umiilaw ayan. So pansinin din natin ito mabuti yung kanyang side stand, ayan, very lean, ay naka sobrang pantay na nito, pati yung actual na interface nito dito mismo sa bandang gilid. Plus ito rin mismo kanyang foot peg dito mismo sa sa may OBR side, ayan. Medyo hindi lang siya easy to access, pero kaya din naman siyang mas madali siyang ilabas kapag ganito. Ang ganda ng pagkaka-design, modern na modern talaga, diba? Lupit. Ayan, so okay, rear tayo, madre. So shock suspension, so ito naka silver type pa to na shock suspension, naka dual yan magkabila. Then also ang ginagamit na nila ditong tires for this one is naka 3.0.10 din. So halos magkasing laki yung size ng tires dito mismo sa likod tsaka dito mismo sa harapan. Tapos may sports na rin ata ang gamit nito. Ang gamit din ito mismo na actual na parang wheel mags din ata to is yung naka tailgate din sila. Plus meron din silang plate light dito mismo at malaking fender para to lessen the dirt intake. Also meron din itong magkabilang signal lights dito mismo sa both sides ng motor dito mismo sa rear. Plus ito yung kanilang tail light mismo. So take note of this, lahat yan naka LED na. So medyo may pagka small type lang yung design ng bike, pero I think kaya magbigay ito mismong bike na to is kaya makapagbigay ng better performance. And also ito yung pinakaunang na nakita ko na unit na inirelease mismo ng isang motorcycle company within the market. So yun, grabe namang hako sa design, then also yung na rin ito, technology na naka-indicate na ito. Wish ko lang na masubukan ko to for a ride sa susunod. So yun, sige, try natin gawan to ng seat height test natin. Sa take note, 5'5" yung height ko, not too thick, nakaside, so good siya in terms of seat height. Then also seating comfortability, goods din. Then turning radius, goods din siya para sa akin. Then also yung comfortability pag pinaka mo yung so sobrang wide
yung space niya dito mismo sa may bandang gitna ko, dito mismo sa may control niya. So mahaba naman pala yung power nito hanggang sa ulo. Halimbawa, pinatry ko na medyo mayroon sa position ko. Pwede ko siya, pwede ako makuha ng position dito mismo sa ulo. Para at least ma-relax yung mga pitik sa yung ako. So, in terms of riding position and seat height, all good sa dito, mahaba na. So, gusto niya ng budget friend, then at the same time, nagtitipid kayo sa sobrang mahal ng gasolina. I prefer this one. I-refer ko sa inyo po. So magkano nga ba tong Euromotor Boss E na model na ito? So technically, ang halaga nung mismong unit na to para dito mismo sa electric scooter na to is nagkakahalaga siya ng 59,900 pesos. So sobrang mura na ito. Wow. Then also, down payment nito is 8,000 pesos. So take note of this, madre. Dalawang terms of payment pa lang ang available dito mismo sa electric scooter na to. So technically, ang available lang sa kanila ngayon is 12 months and 18 months pa lang, which is yung 12 months is 5,740. Then also, ang 18 months naman is nasa 4,200 pesos lang ang kanyang monthly. So ayun, so I hope nagustuhan nyo itong video na to about regarding on this electric bike. Ayun, syempre medyo may nakalimutan pala tayong i-feature dito right at the moment. So ayun, pahabol ko na later. Hanggang dito na lang muna ulit tayo. Susunod ulit. Keep safe and ride safe ulit. Jobs out. Kalimutan pala ako dito kanina, no? Paano nga pala siya i-charge? Ayan, andito siya. So dito mo isasaksak yung pinaka-charger ng motorsiklo na to. Ayan, so para makapag-load ka ulit ng panibagong battery power, dito mo siya isasalpak. So dito mo isasalpak yung pinaka-mismong charger nito. So yun, nandito na lang muna, madre. Thank you.